Flashback. Guys, para sa project natin, may words ba kayo na ginagamit sa course nyo? Sa akin kasi naisip ko is ciao sa Italian since European language major ako. Ciao kasi ang equivalent to hello and goodbye. It's like usually the first and last thing na sinasabi ng Italians. Kumbaga gateway siya dun sa mismong language. Kayo ba? Sa akin siguro variable since statistics major ako. Pinag-aaralan kasi namin yung mga karakteristik na nami-measure sa mga study. Also, lagi rin naman namin ginagamit yung central tendency para ma-represent using a single value ang isang distribution ng data. Sa akin naman yung comms o commission sa fine arts course ko. Ako na magpapakonsult kay sir nitong 5 words. A few moments later. Okay. End of flashback. So, dahil dyan, ang napili naming salita na ipepresenta ngayon ay variable. Habang umuunlad ang lipunan, patuloy ring nadaragdagan ang mga salita na ginagamit sa iba't ibang disiplina at larangan. Karaniwan din itong tinatawag na jargons. Ayon sa Cambridge Dictionary, ang jargons ay mga espesyal na salita at parirala na ginagamit ng mga partikular na grupo ng mga tao. Marami rin ganito ang mga isko at iska sa UP Diliman, lalo na't iba't iba rin ang mga kurso na itinuturo rito sa bawat departamento at kolehiyo ng universidad. Sa kaso ng napili naming salita na variable, kahit na ginagamit din ito sa ibang mga kurso, mas gamitin ito sa kursong Bachelor of Science in Statistics na kurso ng isang naming miyembro na si Juliana, upang malaman natin kung ano nga ba ang mga etimolohiya at kasaysayan nito. Ibabahagi na ni Kyra ang mga nasaliksik namin ukol dito. Etimolohiya at kasaysayan. Ang salitang variable ay nagmula sa salitang Latin na variabilis, nang ibig sabihin ay nababago. Ang unang paggamit nito ay noong ika-14 na siglo bilang pang-uri at bilang pangalan noong 1816. Ang salitang ito ay kombinasyon ng variare, nang ibig sabihin ay to make changeable or vary, at ang hulapin na abilis, nang ibig sabihin ay able. Ipapakilala naman ni Jenna ang ilan sa mga facts at figures ng salitang variable. Facts at figures. Ang variable ay ginagamit sa maraming disiplina tulad ng agham, sipnayan at programming. Sa sipnayan, ginagamit ito bilang unknown value sa isang equation at ito ay linalarawan bilang letter tulad ng x and y. Ang ideya ng variable ay unang naipakilala ng isang French philosopher at mathematician na si René Descartes noong ika-17 na siglo. Sa programming, ginagamit ang variable upang mag-imbak ng datos. Halimbawa, sa programming language na Python, maaaring magtakda ng variable na walang tiyak na uri ng datos. Sa estadistika, ang pinakagamit na variable ay independent at dependent na mga uri nito kung saan independent variable ang binabago, habang dependent variable naman ang naapektuhan sa pagbabago na ito. Isang halimbawa dito ang isang pananaliksik ukol sa pagtubo ng isang halaman. Ang independent variable dito ay ang dami ng tubig na ididilig sa halaman, habang dependent variable naman ang laki ng halaman. Ipapaliwanag naman ni Juliana ang pag-uugnay ng variable sa salita sa lipunan at kulturang Pilipino. Sa lipunan, ang variable ay mahalaga sa pagsusuri ng datos tulad ng antas na kahirapan, presyo ng mga bilihin at inflation rate upang maipakita ang kalagayan ng bansa. Mga ito ay nagbabago sa paglipas ng panahon, katulad ng likas na kahulugan ng variable bilang isang bagay na pabago-bago.
Sa kultura naman, ang pagiging variable ay makikita sa kakayahan ng mga Pilipino na mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, ang adaptability o pagiging maparaan ng mga Pilipino tuwing may sakuna ay nagpapakita na kahalagahan ng pagiging flexible o variable sa pamumuhay. Bagaman sadyang napakarami ng mga wika pati na ang mga salita na ginagamit sa ating bansa, mahalagang maunawaan pa rin natin ang mga impormasyon sa likod ng ilan sa mga ito upang matutunan ng tamang paggamit sa mga ito ng nakaayon sa sitwasyon, disiplina at iba pa. Importante ring may konekta natin ito sa kultura nating mga Pilipino nang sa ganoon ay makahubog tayo ng mga mamamayang nagpapahalaga sa pagkakakilanlan ng kanilang bayan. Bilang mga Pilipino, responsibilidad natin maging kritikal at maalam sa sarili nating mga wika dahil ang ating kaalaman ang magsisilbing susi upang makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bayan.